Marami kasing scholarship program yung TESDA, pero syempre, uunahan ko na kayo. First come, first serve basis po. Hindi nangangahulugan na, sabi ni sir, marami raw scholarship, takbo na tayo kay TESDA. Kamusta mga boss? Ngayon naman, ang pag-uusapan natin is about TESDA Scholarship Program. Kasi nung nakarang topic ko, it's all about purpose of TESDA National Certificate. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung mga scholarship, yung mag-aaral ka na, magti-training ka na, then mag-assessment ka na. Marami kasing scholarship program yung TESDA, pero syempre, uunahan ko na kayo. First come, first serve basis po. No! Hindi nangangahulugan na, sabi ni sir, marami raw scholarship, takbo na tayo kay TESDA. Hindi po. First come, first serve basis pa rin po tayo, syempre. May budget na ina-allocate lang po dyan, hindi naman lahat ma-accommodate. Then yung the rest, yung may mga bayad na po, pupunta tayo sa TESDA Accredited Training and Assessment Center, yung mga private school po yun. Pero syempre, magsimula na muna ako sa unang scholarship program ng TESDA. Yung kung tawagin yung TWSP, Training for Work Scholarship Program. Ito pong voucher system na to is free po yung training. Free din po yung free yung training, free yung assessment. May allowance pa po ito, 160 per day. Then, free yung training certificate mo, free yung assessment certificate mo, kumbaga wala kang babayaran. Mag-aaral ka lang, syempre, te-training ka, kumpletuhin mo yung training, huwag kang absent, huwag kang malilate, huwag kang pasaway, Oh yeah! makisama ka. Maniwala ka sa akin, marami kang matututunan sa TESDA. Kasi yung makakasama mo sa training is iba-iba ang edad. Merong mga professional niya, Ang galing! Ang galing! merong mga uniform personnel sa military na nag-upgrade sila ng skill or nag-upskill sila. Katulad ng mga DepEd teacher, no? Dahil yun ba nagtuturo sa senior high school, ginagamit sa promotion, and so on and so forth. At the same time, may mga makakasama ka rin diyang mga industrial employee or industrial worker na tinatrabaho na talaga nila yon. Siyempre, kailangan nila rin mag-upgrade, then kailangan nila ng certificate, kaya pumapasok sila. No, yun po yung TWSP. Training yun po yung pinaka-typical or pinaka-madalas kong makitang voucher ng TESDA. No, magtatanong ka siyempre sa pinakamalapit na TESDA district and provincial or regional office sa lugar ninyo. Tatawag ka muna, huwag ka pupunta basta-basta. Pangalawa, yung STEP, yung Special Training for Employment Program. Ganon din po yun, voucher system din po siya ng TESDA. Ano ang kaibahan nilang dalawa, sir? Kay TWSP tsaka kay STEP. Kay TWSP kasi, siyempre, pre-training, pre-assessment, may allowance. Kay STEP naman po, pre-training, pre yung assessment mo, may allowance ka rin doon, 160. Or baka tumaas na, sana tumaas. Then, ang kinagandahan po, meron kang starter toolkit, meron kang kagamitan. Kasi para pwede ka na po mag-business pagtapos mo doon. Then, libre yung training certificate, then assessment certificate. Yun po yung kinagandahan sa scholarship na STEP. Meron kang kagamitan na may uuwi. Ayun ang maganda doon. For example, nagtake ka ng SMAW. Sa SMAW, ang balita ko dyan, SMAW NC1, Shielded Metal Arc Welding NC1. Once na matapos yung training dyan, binibigyan yung mga kababayan natin na natapos sa voucher system na yun or scholarship na yun ng welding machine, inverter, then angle grinder, yung pang-grind, pamputol, then at the same time yung automatic na welding mask, yung kusa siya nag-a-adjust. Di pagtapos ng training, pwede ka na agad maghanap buhay, maka-diskarte, maka-pangontrata. Yeah, boy. Ba? Pangatlo,
yung TTSP, Tulong Trabaho Scholarship Program ng TESDA. Ganon din po yan, pre-training, pre-assessment, meron din pong scholarship. Ang kinagandahan lang talaga doon sa TTSP, tutulungan ka talaga makahanap ng trabaho. Kay TWSP naman, tutulungan ka rin makapagtrabaho kasi may OJT yan. Pero diskarte mo, siyempre. Sa STEP, meron kang toolkit para for business mo. Si TTSP talaga, tutulungan ka talaga makahanap ng trabaho ng training center. After ng OJT, much better na mahanapan ka agad ng trabaho. Para yung mismatch kasi yan ng employment, ma-match yung kailangan ng industry sa TTSP. Maganda po yung TTSP na yan. Kalimitan nakikita ko sa mga driving. Driving in situ ang in-offer po niya. Mga-apat po, yung PESPA. Private Education Student Financial Assistant. Ito po sa mga private school po to na TESDA accredited school in-offer. Then ganun din po yan, tawag dito, mga pre din po na mga tawag dito, mga training. No, yun nga lang exclusive sa mga private institution like mga TESDA accredited school. Pang-anim po, panlima is yung UATQTE, yung Universal Access to Quality Tertiary Education. Ang target naman po nito yung mga kababayan natin na low-income family. Kumbaga na masuportahan yung pag-aaral nila through technical vocational education. Napakaganda po ng mga programa na ino-offer ng TESDA. No, mag-browse po tayo sa internet. Tawag po dito, wag puro TikTok. No, ang atupagin natin, mag-isip po tayo ng paraan, lalo especially mga kabataan, kung paano tayo asenso. Yun nga lagi ko sinasabi, huwag kayong tatambay. Walang mangyayari dun sa pagtambay ninyo. Tumambay ka ng Lunes hanggang Linggo, ganun pa rin. No? Nakatambay ka pa rin. No, magpursige ka. Ang dami pong scholarship na ino-offer si TESDA. Kung hindi man, meron po mga TESDA accredited training and assessment center na nag-offer din po. May mga scholarship din na binibigay doon. Ang kailangan mo lang, siyempre research din. Hindi pwedeng tawag dito, sasaluhin mo na lang ng information. Katulad tong ginawa kong vlog. Nagbibigay ako ng information sa inyo para makatulong sa mga kababayan natin, especially mga kabataan, na mailayo sila sa masamang gawain, sa illegal na bisyo. Paano masabi? No, mag-aral kayo, mag-training kayo, maniwala kayo sa akin, magbabago yung takbo ng buhay mo. Kasi nga, sa training center, marami kang makikilala dyan na classmate na maaaring magulat ka, makatulong sa trabaho. Kasi sabi ko nga sa'yo, kung ang edad mo 18, nakatambay ka. Mag-aral ka sa TESDA, nakagraduate ka ng high school or senior high school or ALS. Aral ka sa TESDA, maniwala ka sa akin. Sa pagtambay, walang mangyayari. Pero kung mag-aaral ka, matututo kayo. For example, welding or refrigeration, dati nakatambay ka. Nung nag-aaral ka ng refrigeration, natuto ka maglinis ng aircon, hanap buhay, pera. Natuto ka mag-install ng split type aircon, hanap buhay na naman, pera na naman. Ang sarap! Natuto ka mag-repair ng aircon, hanap buhay na, pera na naman. Ibig sabihin, hindi ka magugutom. Once na meron kang alam na skill, magagamit mo siya sa pagtatrabaho locally and abroad. Mabalik pala ako sa voucher system bago makalimutan. Meron pang dalawa. Special Program for Disadvantaged Group of SPDG. Ito yung sa mga indigenous group natin, indigenous people na gusto makaabil ng program ni TESDA. Meron din po para sa inyo, kababayan po natin na gusto po makapag-aral. At huli po, yung kakao, yung Competency Assessment and Certification for Worker. Ito pong kakao, pre-assessment lang po ito, wala po itong training yung kakao po. Parang voucher system po ito, pre-assessment, wala kayong babayaran sa assessment. Ang requirement po rito, kailangan po industrial worker ka talaga. Kasi hihingi po ng Certificate of Employment or tatawag po yung training center na magbibigay po noon or yung mismong TESDA District Office. Kailangan po talaga ng Certificate of Employment na legit. Hindi po pwede yung peki po dyan. Bawal po yan sa TESDA. No? Hopefully po, marami kayong nalaman or natutunan dito sa mga binanggit ko na makakatulong sa inyong buhay
sa inyong pamilya. No, i-share po natin, i-subscribe nyo po ako para mas maraming video pa yung magawa ko. I-share nyo sa mga kakilala nyo to, especially do sa mga kabataang nawawala ng pag-asa, na habang buhay ka, may pag-asa, huwag kang mawawala ng pag-asa. Marami nga dyan gustong mag-aral may kakayahan No, pero swerte na nandyan po yung TESDA, nagbibigay ng edukasyon pang technical. Pag ako ay nasa isang training center, lagi kong binabanggit sa mga naging estudyante ko na aralin yung mabuti, yung skill. Oh yes, daddy. Sa puso natin, huwag natin harot-harutin kung ano sabihin ng trainer, sundin natin, gawin natin yung ginagawa. Kasi po, pagdating nyo sa site, no, pag sinabing huwag kayong mag-cellphone, syempre, may oras para doon, may oras para mag-aral. Ngayon, kapag nandun kayo sa site, syempre, iba na po doon actual na po. Kaya nga, sana, turuan natin yung mga estudyante natin ng mas maraming actual na trabaho kaysa sa pagpapanood ng video, pagsusulat sa notebook. Kasi po, isipin ninyo, pag nagtrabaho po yung mga estudyante na yan sa industry, hindi po yan magsusulat or manonood ng video. Ahawak po yan ng mga power tools, mga hand tools, mga materials. Kaya kailangan po mapamilyarize sila kung ano at kung paano ginagamit yung mga yon. Sana ho may natutunan kayo sa video ito. God bless.